certified operator unless you are a shift manager. That's the only time you need to be an engineer. You don't even need to be a nuclear engineer. You can be a civil engineer, electrical engineer, mechanical engineer, thermal power plant engineer. And you can train to be a shift supervisor sa nuclear power plant. So, mali yung konsepto na wala tayo sa... Unang-una, hindi tayo nagdidisenyo ng nuclear plant. Binibili lang natin yung nuclear plant natin, na-disenyo na. Patatakbuhin na lang yan according to the directions of the manufacturer. Hindi tayo mag-invento ng sarili natin style mag-operate ng nuclear plant. Parang aeroplano din yan. So, sana ma-put to rest yung myth na yan na we are incapable. Dapat sampalin lahat ng nagsabi nun na insulto. Lalo na sa engineer natin. Insulto yun. In fact, Filipinos excel abroad in structured environments. And when we make our nuclear law, we will put there that the salary should be at par with Japan, Korea, Canada, those countries. So that yung turnover natin mababa. Hindi sila magbalak pa mag-abroad dahil maganda na ang sweldo rito. So that we could retain the best. Kasi alam mo nung tinrain natin yung first cadre of nuclear operators natin, ang ginawa natin, nag-recruit tayo, 2,000 ang aplikante galing sa lahat ng thermal plants sa Pilipinas. And out of that 2,000, only 200 were left over for training. And out of that 200, only 100 something were finally na pumasa, na naging certified operator natin. Yun yung unang grupo. Retired na lahat yun. Oh. Pero they work for foreign countries. Sayang. Eh, Pilipino yun. Kausapin nyo si Mr. Engineer Corpus. Mahusay. Inteligente. Hanggang ngayon, sharp. Pero retired na. Pwede niya tayo i-guide. Siyang plant manager dito. Araw. Baka may question pa kayo, ha? Yung marami kasi natatakot yun sa kung kasi yung nuclear, marami na kasi natatakot yung mga tao dahil sa... Well, ang question, may dahilan bang matakot? Dahil po sa mga kumakalat ng mga kalimangan. Oh, yun na nga. Ilang dekada na yang pagkalat ng kasinungalingan. Hindi ba dapat mga katulad nyo, may access kayo sa internet, mag-research kayo, sipag kayo, kontrahin nyo kasi nung aningan yan. At ang nangyayari dahil dyan, napaparalisa tayo, hindi tayo makagawa ng tamang diskarte. We should fight disinformation with the proper information. Itong kapo, itong kap na pagagawa Just like what we did during the campaign, di ba? nakalagay dito. Ibibigay ko ito sa lahat ng congressman. Fear kills more dreams than failure ever will. Fear kills more dreams than failure ever will. Di ba napaka-sad nito? Ito nangyayari sa atin. Kasi ano tayo, superstitious culture. With respect po doon sa sabi natin natatakot, ang saligang batas natin, ang sinasabi is freedom from nuclear weapons. Literal yun. Literal weapons. Bomb, weapons of mass destruction, but not the use of nuclear energy, peaceful use of nuclear energy. Kung hindi maliwanag sa lahat ng tao. Peaceful. Yung peaceful use of nuclear energy, that's In fact, si Santo Papa, si Emeritus, yung namatay na si Benedict, nung buhay pa siya,
naniniwala siya na ang nuclear makakatulong sa mahirap. So, pina-research ko yan. Kasi congresswoman nung yung asawa ko. At kaibigan nila ang pamilya ni Mercy Tuason na naging ambassador sa policy. So nung nagbakasyon yung staff niya na apo ni Mercy Tuason, sabi niya, pagpunta mo doon, humanap ka ng obispo at saka kardinal na mataas sa Vatican, ipaliwanag mo kung ang church ba ay tutol sa nuclear power. So nagpaliwanag, may recording pa ako, may recordings ako, na ang church ay sang-ayon sa nuclear power at ito ay baka makatulong ng malaki sa mahirap. Siguraduhin lang na ligtas. Well, nakita niyo naman yung aking ebidensya kung paano kaligtas to. So, bakit ang ating lokal na leadership ng simbahan ay gumagawa ng sariling diskarte? Di ba sila infallible sa matters of faith, pero hindi matters of science and matters of yung pangtao? Di ba? Sa faith lang sila supposed to be infallible, hindi sa everyday matters. Seminar. Supposed to be open forum. Sa Alaminos, ino-organize ng CBCP. 3 oras akong nakinig doon, puro anti-nuclear. Sabi ko, bigyan niyo naman ako ng 5 minuto ng salita. Ayaw ko bigyan ng 5 minuto. Binu sila ng crowd. Binu sila ng crowd. So, hindi open forum ang kanila. Teaching, indoctrination. May position na sila. Hindi bukas ang kanilang kaisipan. Sana kontrahin mo yun. Ang dami kong binigay sa inyo today na ammunition, information, na pwede nyo dapat nyo lang i-check kung totoo ang sinasabi ko. Kasi lahat ng sinabi ko sa inyo, may bibliography ako. Pwede kong halungkatin ng dokumento para mapatunayan na tama yung lahat ng sinasabi ko sa inyo. Hindi ko pinulot sa hangin yan. 16 years yan na nahasa ako sa katanungan ng mga anti-nuclear na paulit-ulit kong sinagot hanggang sa nahasa na akong sagutin. Kaya alam na alam ko. I think what we need to do is to let the people, our fellow countrymen, we have this need to lower our electricity. And this is the answer. Kumbaga, yun, reliable, cheaper. Cheap and dollar saving. Yes. Isipin nyo. Yes, kung yun ang dapat natin i-convey na message sa publiko na ito yung sabihin na lang natin na in everything naman there's always the risk. Pero itong mga mayaman na bansa na to, ginaw nila yan. Kahit may mga risk sila, sigurado may mga safety precautions na sila. Pero ini-enjoy nila ngayon yung benefit nung advantage ng nuclear. So why you, di ba, you won't do the same? Para tayong kamote pag ganun. Yung risk na sa nuclear, ang nuclear lang ang yung kinikilala yung risk, kaya linagyan ng containment na doble. Nakita niyo yung bakal kanina, tapos sa labas may 1 metrong semento lang. Nagkakarash yung aeroplano sa semento. So, magsasakripisyo tayo, ang mga pamilya natin nagkakawasak-wasak dahil yung mga tatay nag-a-abroad, yung mga nanay nag-a-abroad, yung mga tiya nag-a-abroad para kumita. Tapos yung kinita nila, pinangbibili natin gatong sinusunog natin. Imbis na ipuhunan natin para maganda ang ating infrastruktura, para maisagawa natin ang ating bansa. Hindi, sinusunog natin.
ng gatong para sa kuryente. Di ba sayang yun? At saka every 25 years, 30 years, papalitan mo. Ang buhay ng windmill is 30 years. Ang buhay ng nuclear plant is 80 years to 100 years. Ang laki ng diferensya. Ang nuclear plant parang tulay. Tulay na bakal. Di ba? It's Marcos. Pinakaloyalista ang tatay ko sa Marcos. Kami lang ang hindi nakipag-ayos sa mga pumalit sa kanya. Kasama kami sa abroad, kasama kami in exile. Yung kaso namin hanggang ngayon, di naman kami nagkompromiso. Piso kami ng malaki hanggang ngayon, nagsasakripisyo kami. Wala nang mas loyalista na loyalista kaysa kami. Challenge nila yun. Dami pag nagbabasa ako ng comment ay Dilawan, Ano kami ang kabilang kuwangko. Yung may kuwangko Aquino, kami kuwangko Marcos. Kaya ang pangalan ko is Marcos Kuwangko. Walang connection. In fact, ang pangalan ko, Marcos Kuwangko, dahil Saint Mark ang patron saint ko. San Marcos. San Juan. Juan din kasi Marcos, San Bruno. Yung Juan dahil yung lolo ko na isang Juan. Juan so, Marcos, Juan, Bruno ako. San Marcos, San Bruno. Walang isipin nyo. Si BBM kumampanya, binanggit niya ang nuclear. Ilang beses niya binanggit. So alam ng tao, nanalo siya dito sa Bataan. Di ba? Ang alam ko, ang taga-Morong, ang nakararami, gusto ang nuclear dahil sa trabaho. Right? Ngunit ang liderato dito, congressman tsaka gobernador, sabay yan, tumaya sa posisyon na masama ang Bataan para mademonyo ang matandang Marcos noong panahon na yun. Dahil sip-sip sila kay Cory. So dahil naging ganun ang posisyon nila, hindi na sila maka-atras. Kahit lumabas na yung mga bagong ebidensya na nagsasabi na mali ang lahat ng sinasabi nila nung araw, hindi nila maamin na nagkamali sila. So dapat for me, manindigan na si Presidente, total nanalo siya rito, gawin niya yung tama para sa batayan nyo. Kasi ang style ni Presidente usually, right? Statesman. Pero panahon na rin na Political will. magkaroon siya ng political will. Sir, ayon po nga sa ating Presidente, hindi lang dito sa Luzon, lagyan ng nuclear. Oo, lahat. Visayas at Mindanao. Exactly. SMR doon, dahil maliit doon. Pero dito sa Luzon, mula Pangasinan hanggang Batangas, 70% ng GDP natin dyan nangyayari, malalaking nuclear plant ang ating kailangan. Pero kung pipilit nila yung SMR dito sa Luzon, okay na yan kaysa wala. Pero mas maganda, mas economical yung malalaki. Kasi mas mura per megawatt ang malaki. Sir, magkano daw nagastos sa nuclear power plant? Okay, let's say nabayaran na yung kapital. Okay, let's say itong ino-offer ng Koreano na ayusin to, nasa mga $1.5 billion. Noong 2017, nung panahon ni Presidente Digong, nag-offer sila ng $1.17 billion. Pero ngayon, 5 taon na lumipas, tumaas na naman. Right? So let's say, 1.5 billion. Yung capital recovery tsaka profit, hindi tataas sa 3 piso at 50 sentimos per kilowatt hour. Ngunit,
pag nabayaran na yung planta, yung operating and maintenance cost, kasama ang contribution sa disposal trust ng waste, kasama yung contribution sa end-of-life decommissioning, kasama yung contribution sa regulation, kasama yung fuel, nasa 1 peso and 30 centavos per kilowatt hour. 1 peso and 30 centavos per kilowatt hour. Ang mura. Napakamura. Nakakalula, di ba? Ang layo. Siyempre, yung local co-op, sisingil dahil mag-distribute sila. Pero, kung mababa ang presyo ng generation charge, mababa na rin ang VAT, mababa na rin yung system loss, mababa na rin yung universal charges. Lahat yun, porsyento ng presyo ng kuryente. O di kung mababa ang presyo, mababa rin ang patong, di ba? O di mababa rin ang distribution charge. Percentage eh. Yung pinakita kong numero kanina sa inyo, 1.421 billion US dollars. Yung principal na binayaran natin, bayad na to eh. Mula July ng 2007, as in fully paid na to. Kumbaga bayad lahat. Nagbayad tayo ng galing sa bulsa natin ng $699 million na interest. Pag pinagsama mo yung dalawa, 2.12 billion US dollars ang kabuuan. Yung interest nang galing sa bulsa natin dahil hindi umandar. Kasi sana kung umandar, yung interest nang galing sa operation niya. At nabayaran pati ang principal, hindi galing sa tao, galing sa operation niya. Dahil hindi pinaandar, tayo ang gumastos. So, sino may kasalanan? Ang nagpagawa o yung hindi nagpaandar? In fairness to Cory, nung dinesisyonan niyang i-mothball to, yung kasunod na executive order na naglalagay ng pera sa maintenance nito dahil ang dapat humusga dito ang future generation ng Pilipino. Linigyan niya ng 50 million a year to para i-maintain. So pati siya, hindi niya hinatulan to, nagibain na. So may wisdom din, di ba? Ngayon Marcos ang presidente. Di ba? Tama itong ginawa ng ama niya. Ba't di natin matatakbuhin dahil ayaw ng isang gobernador na lokal? Hindi naman ito pag-aari ng lokal. Hindi ito pag-aari ng Bataan. Bakit ko na-justify na pakialaman ito na congressman ako taga Pangasinan? Ang sabi ko sa constituents ko, lahat ng distrito sa Pilipinas, merong bahaging 500 billion pesos dyan sa plantang yan. May interest tayo dyan. Kung umandar yan, hindi ganito kamahal ang ating kuryente. Magaan sana ang buhay nating lahat. O kaya makikialam ako. Ganun. Pero kaya nito suportado ng gobyerno yung nuclear power plant. Ulitin mo? Bakit po suportado ng gobyerno? Kasi nga, ang history ng tatay niya is anti-Marcos. Ginamit to kasangkapan para i-demonyo, mapinta sa larawang demonyo si matandang Marcos. Ang tawag nila dito, Monster of Morong. Right? Kasama nila si Cardinal Sin. Kasama nila si Bishop Soc Villegas na hanggang ngayon hindi makalimutan yung mga panahon na yon, na kahit na yung kinwento niya sa akin, iba sabi niya, ang nag-welding dyan, paano akong bibilib dyan, ang nag-welding dyan, mga fisherman. Sabi ko, hindi Bishop, hinalungkat ko yung ebidensya. Ang nag-welding dyan, mga certified
American Welding Society trained, certified welders. Ang nag-winelding ng mga fisherman, yung bakod sa labas. Hindi yung sa loob ng planta. Binigyan ng trabaho, nag-welding sa labas, hindi sa loob. Isipin mo, nung nagkakampanya ako dito, 2009, 2010, nagpa-fact-finding ako tungkol sa itong plantang ito. Sinusundan ako ng parish priest. May dalang parishioner siya, isang bus. Hinihekel ako. Gumawa sila ng 2 dasal laban sa akin sa umaga at sa alas 6 ng gabi. Dinadasal nila sa simbahan dyan. Ganun ba gawain ng Katoliko? Hindi. Mali yung turo nila. Oh. Ano yan? Hindi pag-usapan? Ayaw nila pag-usapan. Sabi, Father, hindi kayo. Makinig kayo sa akin at talakayin natin to. Susundan ka namin kahit saan ka pumunta. Tututol kami. Saradong kaisipan. Kahit bigyan mo ng ebidensya. Ano yung lalaban mo yan? I'm so in love with you.